Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. It's always a problem kapag yung isang tao is trying to give love and he don't know how to. Iba yung nabibigay niyang emotions, feelings, or perception. Lalong-lalo na kapag very bewildered siya dun sa mga nangyayari. Minsan naisip niya love yon, but sometimes it's just attachment. Or sometimes it's just lust. Mahirap naman talaga ma-distinguish yung love sa lust. And mas mahirap din kapag tiyatry niya magbigay ng love tapos wala siya na-receive pabalik. This is the problem in the material world. Unang-una, yung lust is very strong. Tapos hindi pa natin naiintindihan ano ba talaga yung lust and love. At the same time, yung reciprocation ng mga tao, hindi rin nila alam kung ano yung ibibigay nila sa atin. Kasi everything is contaminated by this material energy. Lagi na lang may influence ng lust. Ganon siya kalakas. Ganon ka-covered. Yesterday, we discussed yung covering ng isang soul. The soul, yung isang individual is pure, a spiritual entity. Bakit hindi siya nagiging pure? Kasi may coverings na mga ganito. Like yung fire, cover siya ng smoke. Yung mirror and dust, and also embryo and womb. So, may mga iba-ibang klaseng coverings ng isang tao. And din yung nagkasabi kung gaano kakapal yung lust na bumabalot dun sa pure soul. So let's continue kung paano malaman na, and let's continue the reading para malaman natin kung paano i-conquer or i-curb yung lust na to para mas mag-flourish, mag-bloom yung real love. Ang ganda ng bhakti kasi ito yung isang purpose niya. Remove the lust and mag-bloom yung love. Reading from the Bhagavad Gita as it is, chapter 3, verse 41. Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses, and slay this destroyer of knowledge and self-realization. So in the previous verse, it was discussed yung lust, nakatira siya sa mind, intelligence, and senses. Subtle body yun. So, subtle means di mo mahawakan basta-basta. But it's part of us. Yung intelligence, yung mind, saka yung mga senses. So, it was advised by Krishna kay Arjuna, sa mind pa lang kailangan mo na i-curb yung lust. Kailangan mo lang i-curb yung sin. Naisip mo pa lang kailangan mo nang ayusin. Kailangan mo na i-handle. Ano yung kayang gawin ng lust na to? Kaya niya i-cover yung knowledge and self-realization. Kaya niyang sirain. So if gusto mong masira yung buhay mo, gusto mong masira yung spiritual life mo din, hayaan mo yung lust sakupin yung buhay mo. And surely, magiging or ma-redirect yung buhay mo into darkness. You don't have to go sa malayong malayo to give example. Just look around us. Any person na master nila yung lust, kumikilo sila, nabubuhay sila para doon, nagiging miserable yung life. Pwede namang magkaroon ng mga fame, ng money, or ng, onting intelligence. Pero, subordinate sila or servant sila ng lust. Kaya nga sinasabi, you have to control your mind. You have to have a strong mind. Ito yung strength ng isang tao. It was being explained here.
Sabi ni Krishna na great symbol of sin. Kasi from lust, marami ka namang magagawa ng mga sin. Lalabas na yung anger. Kasi hindi mo fulfill yung lust. Tapos yung nagkakaroon na ng loss of intelligence. Also, Prabhupada mentioned, the knowledge of the self and the supreme self is very confidential and mysterious. Hindi natin matututunan to kung saan-saan. Hindi ka makakaharap ng simple book para matutunan kung paano i-curve yung lust. Sobrang confidential nga daw. Pag nakita natin yung paligid natin, all the knowledge that's being spread around is just papunta dun sa sense gratification. Tapos yung Krishna consciousness, papunta kung paano kontrolin yung senses para hindi ka mag-gratify ng senses mo. Yung mind mo is to control, to have some austerity, to be tolerant. Actually, against the grain talaga siya. Like a black sheep, ayaw niya pumunta dun sa normal na pinupuntahan ng mga maraming white sheep. That's Krishna consciousness. Hindi siya mainstream. Kaya parang yung ibang devotee katanong, bakit hindi gano'n kadami yung mga Krishna conscious person, yung mga devotee? Kasi totoong against the grain siya. Lahat ng tao nag-isip mag-enjoy tayo. Yung Krishna conscious person, paano ko i-curve yung mind? Okay lang sa akin hindi mag-enjoy. Of course, that's material level. In the material realm. Yung devotee talaga kasi, mag-enjoy siya on a spiritual realm. Ida-divert niya yun into Krishna conscious or ida-dovetail niya yun to offering kay Krishna. Hindi rin tayo yung nagpa-perform ng austerity and ng mga penances para lang walang mangyari sa buhay natin or maging impersonalist na meditating on nothing. So, hindi tayo yung ganon. Hindi din tayo enjoyer. Andito tayo sa gitna. We use whatever we have, even nga yung lust, we just have to turn it into love again. Hindi tayo yung ayoko niyan, ayoko ng love, ayoko ng relationship, ayoko ng talents and skills. Nandun sila sa mga impersonalists. Hindi rin tayo enjoyer sa materialist. Kinokonekta natin yung dalawang world. We want to enjoy kapag nag-enjoy si Krishna. So this is the way how to curb this lust. Nasa mind pa lang, you're thinking to enjoy. Pwede naman, pero para kay Krishna dapat. Not for oneself, selfishly. So, kailangan ng education in Krishna consciousness. Para mas maging strong yung mind, kailangan mo talagang i-bombard siya ng Krishna consciousness, ng knowledge. Kahit di mo pa naiintindihan, kailangan magbasa, makinig. Kailangan mo siya ilagay ng ilagay. Kailangan mo patungan ng patungan yung maraming level of lust na naka-cover sa mind, sa soul, para ma-purge out siya. 42. The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence. So ito yung hierarchy ng isang self. We mentioned ito yung subtle body. Kasi hindi mo nga mahawakan. Yung gross, of course, we discuss yung different elements. Ito yung subtle. And diniscuss din nandito yung lust. So, paano mo ma-control yung lust na to? Kailangan alam mo yung hierarchy. Kung sino yung mas mataas. So, ito yung mga senses. Nandito yung mga senses. And yung mga senses, sino yung nag-perceive sa mga to, kung suffering or pain or pleasure, is the mind. That's the purpose of the mind. The control center. Pero meron pang mas higher sa mind. Sabi nga yung mind, di ba? Either friend or enemy. Uncontrolled mind, pwede kang maging worst or pwede kang mapunta dun sa sinful activities. Mind pa rin yun. Pwede matalino pa rin siya. Pero higher than the mind is intelligence daw. So ito yung intelligence.
na kailangan natin ng Krishna consciousness para siya yung magko-control sa mind. Pag sinundan mo lang yung mind mo, pwedeng ipahama ka niya kasi pwede siya magpunta doon sa enjoying lang ng senses. And higher than the intelligence is the soul. So that's the hierarchy nun. Kung natandaan nyo, may picture, di ba? Yung may driver, tapos may rope, tapos may 5 horses, that's the senses. Tapos yung passenger, yung soul. Kapag uncontrolled yung senses, uncontrolled yung horse, kung saan siya pupunta, pwede ka mahulog sa cliff, pwede ka mabangga, or just no direction. Minsan, makikita mo yung tao, dito lang siya nakarely kung paano niya i-live yung buhay niya sa senses. And yung taong yon pwede mo compare sa isang animal. Ganun yung animals. Nakalive lang sila sa senses nila. Pwede sila ipahamak ng senses nila. Nabubuhay lang sila para dun sa sense of taste or the sense of sight or the sense of yung mga genitals nila. Doon sila dinadala. Hindi nakokontrol ng mind. Addiction. Diba? It's sense gratification, the feelings. Diba? Not just enjoying. Yung iba para to cover up yung mga traumatic, yung mga pains, yung mga memories. Kasi nga hindi nila ma-curb yung senses. Hindi nila lalo makontrol yung mind. So one needs education, one needs intelligence. Para maging strong talaga yung mind, kailangan matalino yung master niya. In that analogy, yung driver, yung may hawak nung mind or yung rope na nagko-control sa senses. Kapag strong nga yung rope mo, tapos yung driver, di naman alam kung saan pupunta, bali wala rin. So, didiscuss din natin to in a while kasi may mga ibang natatry nilang ayusin yung buhay nila. Pero yung direction is hindi rin elevating. Hindi rin spiritual. Text 43, yung last verse sa chapter na to. Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind, and intelligence, O mighty arm Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. So, this practice ng Krishna consciousness is higher or the highest sa lahat ng makikita mong practice. In the last sentence, Prabhupada even mentioned here, yung mga immature stage ng material existence. Ano yung mga yon? Yung speculative knowledge, yung artificial attempts to control the senses, which is, kung ano yung nakikita natin sa paligid din, mga yoga practices, yoga postures, yung mga even sa mga motivational na mga speakers na naririnig natin sa kanila, how to be much more better person. Lahat ng mga yon is end goal talaga is mapunta ka sa spiritual life. Yung iba para sa material lang, kailangan mo maging successful na tao, galingan mo yung morning routine mo, ganda mo yung discipline mo, maging successful ka materially. Higher than that, mapunta ka sa spiritual life. Pwede ka mag-yoga practice, or pwede ka mapunta rin sa Vedas. Pero, meron pa rin higher dun sa spiritual life na yon. sa tier ng mga spiritual life, may mas higher pa doon. Mapunta ka sa Krishna consciousness. Kasi pwede ka rin talaga mag-practice ng yoga lang. Or pwede ka mag-perform ng mga pious activities. Going to offering something to the demigods or to the elements. Di ba ganun naman yung worship ng mga iba-ibang practice? Worship the God. Worship the sun as the sun god. Worship different elements. Worship nature. Worship earth. Ano yung purpose nila? Para may kapalit.
umulan, protection, money, the worship the demigods, bibigyan ka ng ganitong reciprocation. Higher than that is Krishna consciousness. Kaya tinatawag siyang higher intelligence. So, anong difference? Madi-develop mo or mariri-develop mo and mariri-awaken mo yung real love, the perfection of love. Kasi hindi siya material. So, yung propensity ng isang tao to enjoy is still there. Hindi mawawala yun. Yung desire ng isang tao, hindi rin mawawala. Hindi mo siya pwedeng pigilan. Lagi may desire yung tao. Pero gaano ka-steady yung mind kahit umuulan ng desires, umuulan ng mga temptations, that's the question. Paano ka magiging master ng mind mo? Hindi ikaw yung master. Hindi ikaw yung servant ng mind. So, baliktad siya. So, wag natin pwedeng sabihin na tayo yung mind. Tayo yung soul. Yung mind is just a subtle body din ng isang soul. So, pag nalaman natin na hindi tayo yon, makikita mo na sino yung master dun sa dalawa. Sinusunod ko ba yung mind or ako yung sinusundan ng mind? Saan ba ako pupunta? Yung mind ba nag-dictate or ako yung nag-dictate sa mind? And lust, again, if you're gonna go back to that, is very powerful kasi kaya niyang i-conquer to. Ito yung soul, ito yung intelligence. Kaya niya i-conquer yung intelligence. Kaya niya magkaroon ng mga justification. Mukhang kaya ko naman lusutan lahat eh. Mukhang kaya ko naman na maging successful materially. Tapos, hatakin ko na lang yung spiritual life doon. Meaning, justify ng isang tao yung spiritual, yung lust nila na meron silang spiritual life. Pero, higher pa rin yung lust, following nila ng lust and mind. So, sabi nga ni Prabhupada again, this is mysterious, confidential, kasi it's hard. And if we're going back, ito yung mga di-discuss or yung mga topics sa buong material life. How to become a better human being. That's why meron tayong 4 regulative principles, maraming rules and regulations sa Krishna conscious practice. Para saan yon? Hindi pa siya magpapadevelop kagad ng love for God. Para lang maging human, yung human being. Kung titingnan natin like the 10 Commandments, yung 4 regulative principles, or yung mga ibang rules and regulations even sa spiritual practice, para lang mapunta yung isang tao sa human being na level. Otherwise, magiging animalistic lifestyle siya. Hindi pa siya spiritual. Hindi ko ginagawa to, spiritual na tao na ako. No. Hindi ganun yon. Tao ka pa lang. So, kung ano nakita natin sa paligid natin is how to become a better person, how to become a better human being. Hindi pa siya tumatawid beyond kung paano maging spiritual na person. And higher than that, kung paano maging Krishna conscious person. So let's try to dig deep paano doon. Animalistic life, sisundan na nila yung mga senses nila. Pupunta sila sa mga iba-ibang gratification ng buhay, ng senses. Kapag nakakommit sila ng crime, makukulong sila. Anong purpose ng prison house? To carve din yung mga bad habits or attitude nila para magkaroon ng magandang behavior. Para qualified silang maging free sa labas kasi pwede na sila makipag-mingle, hindi na sa dangerous sa society. So that's on a deeper or that's on the lower level pa para maging civilized, so-called civilized. Tapos, yung isang level naman is paano ka maging human being. Ayun na yung mga practice ng mga religion. Ayun na yung mga practice ng mga self-improvement ng mga programs. Sanity. So, yung religion is not automatically spiritual. There will be rules and regulations. There will be gatherings. There will be
communities. Pero most of the time, you will see it is just elevating oneself papunta sa human being or human platform or building up ng faith. Pero hindi pa siya papunta talaga sa love of God. Pwedeng patawid na siya sa spiritual life. I-design mo na yung buhay mo into spiritual na lifestyle. And syempre, andyan yung mga self-improvements para ma-elevate lang sarili nila materially. Di ba ganun yung mga nagiging goal ng mga tao ngayon? Magkaroon sila ng upgrade sa status ng buhay, sa class ng buhay. Ang goal ko from mahirap, from rugs to riches. From ganitong status ng buhay, umangat ako na onte. Magbago ng village, magbago ng brand ng cars, magbago ng um, friends, makapag-travel sa ganitong higher or first class ng mga countries or places. Ito yung paangat sa material life. Yung kanina, paangat from animalistic to human life. Tapos, yung isang level, magka-practice sila ng spiritual life. And yung spiritual life nila, meron silang worship, meron na silang spiritual activities. But the result, it might be selfish kasi may gusto silang reciprocation, may gusto silang status na mapuntahan sa spiritual life nila din because of connection, maybe that's the demigods. Or may mga worse din doon sa practice spiritual life, feeling nila sila yung magiging God. So, another tier yon from human life, better human life, animalistic to human life, better human life, spiritual life, pero may illusion pa rin. And yung Krishna consciousness is practice and ma-realize ng isang soul na siya yung servant of the servant of the servant of Krishna. May connection kay Krishna, alam niya yung relationship niya, and alam niya yung role niya and yung dapat niyang gawin, yung process. So, pag nilatag mo to, ganun din yung lost. Pabawas siya ng level. Hanggang nandun ka lang sa Krishna consciousness, yung lost mo is papunta sa perfection ng love. It will answer yung discussion natin kanina. Yung ibang tao, gusto yung magbigay ng love, pero wala siyang ma-receive. Ibang tao, kala niya love, yung na-experience niya based on attraction and attachment sa ibang person. And, hindi niya rin ma-receive yung love na gusto niya kasi hindi niya alam kung ano yung description ng real love. Actually, sa practice ng Krishna consciousness, hindi siya directly nabibigay sa isang soul. Laging may connection kay Krishna. Like, if you really love a person, hindi mo lang gustong maging okay siya materially. Gustong-gusto mo rin na okay siya spiritually. That's very holistic, di ba? You just don't care about the body. You also care about one's soul. At the same time, gusto mo rin na ma-develop niya yung love niya kay Krishna. So that's the highest love na pwede mo ibigay sa isang human being din. Ibigay mo si Krishna sa kanya. Kasi pag si Krishna connected sa isang soul, he's gonna be very satisfied. Not just materially, spiritually. And ma-experience niya yung love of God na yun. May bibigay niya yung love niya kay Krishna, may receive yung love kay Krishna. Ito yung connection ng bawat souls. Parang ano yan eh. Nakita ka ng beggar, ng pulube. Bigyan mo siya ng coins. I love you. Showing ng care and love mo yun. Hindi eh. It will just solve something. Yung gutom niya. Something. Dun sa na-experience niya. Higher than that. Sige, dapat bigyan natin siya ng house. ng shelter. Ang gagawin niya doon, di ba? Then may higher than that. Sige, bigyan natin ng way of living para meron siyang income. So, may bago din naman siyang problemang pupuntahan. Kasi yung ibang tao nandun na naman sa may bahay and may meron silang reason for living. Meron silang income din. Pero if you really care, yung soul yung binibigyan mo ng
emphasis and ng love and care. Paano yon? Makonect mo siya kay Krishna. That's the power of sharing Krishna consciousness. And actually, the more you give Krishna to others, the more nakakonect ka kay Krishna and the more yung ibang tao nakaka-receive and nakakabigay din ng love. So that's the food for the soul. From senses, we're trying to control by the use of a strong mind. And for the mind to be strong, kailangan niyang may master na matalinong yung intelligence. And para yung intelligence, alam niya kung saan siya pupunta. Kailangan yung soul, yung i-feed niya. Yung soul, yung master niya. Pag sumakay ka ng Uber mo, saan tayo pupunta, ma'am, sir? Kailangan alam ng intelligence na tayo pupunta. That's Krishna consciousness, giving us the map, giving us the direction. And this was the discussion ni Krishna sa ni Arjuna in this chapter. Ano yung danger kapag meron ka ng journey sa spiritual life? May journey ka na sa Krishna consciousness. Lost yon. Yung biggest danger. Yung biggest poison na pwedeng lumason sa isang tao is lost. How to curve it, control, umpisahan natin doon sa senses. And hindi lang siya kukontrolin, idadovetail natin into love. Like we discussed before, nararamdaman ng bawat tao yon. Paano mo i-divert, paano mo i-change siya, iba-paradigm shift siya sa love, ibabalik mo siya sa love, is through Krishna consciousness. Practical ways. Diba? Yung mga tao gustong, hopeless romantic yung mga tao, gusto manligaw, gusto may ganitong relationship. Give that to Krishna. Diba? Bigyan mo ng bulaklak si Krishna. Offer ka ng food, pagluto mo si Krishna. Kanta mo si Krishna. Gawa ka ng arts para kay Krishna. Mag-work ka para kay Krishna. Very reciprocal din si Krishna kasi binibigay niya sa atin pabalik yun. And para mas masaya, sa damay mo yung mga loved ones mo sa pag-offer kay Krishna. And they will still they will also feel yung love na meron ka nararamdaman or yung love na gustong ibigay ni Krishna sa'yo. Nararamdaman din nila yun. In that way, mas maging perfect yung love life ng isang tao. Not just, of course, partnership, pati yung friendship, family life, di ba? Even nga workmates. Kapag may ganong Krishna consciousness, mas nagiging peaceful. And for one to be able to make his soul satisfied, one should be always connected kay Krishna. So meron din dapat tayong deeper and inner work. I-develop natin yung internal love na yun kay Krishna. Aside dun sa tatanggalin natin loss, kailangan din tayo mag-work hard para mas maging strong yung attachment natin. Mas maging strong yung longing natin. Mas maging strong din yung will natin na walang ibang pwedeng maging distraction kundi si Krishna lang. The best ways, of course, meditation. Always call out His name. Always chant the Hare Krishna Maha Mantra. If one is very steady with that practice, lost will just be there. At the bay. Hindi mo siya matanggal ng todo. At the bay lang. Bitawan mo yung strength ng spiritual or spiritual practice mo, lalapit siya. Pero habang naging strong ka and habang mas na-develop yung love mo, yung loss na yon, nawawala talaga siya kasi nagiging love. So that's the Maha Mantra, the power of the Maha Mantra. You chant with love. You chant with longing. And that's the end of the chapter ng ating Bhagavad Gita, the chapter 3. And ang ganda ng discussion ni Krishna sa ni Arjuna, giving him the obstacles na pwedeng harapin ng isang Krishna-conscious person, ng isang spiritual person, or even the material person. Yung loss na yon. Kailangan natin maging kakampi yung sarili natin.
para hindi tayo ma-victimize ng mga dangers na to. And kailangan din natin ng tulong ng mga ibang souls sa paligid natin. To be humble enough na i-accept natin na kailangan natin ng mga assistance, ng guidance. And I'm always grateful that you're always here trying to study and curb the lost sa ating mga buhay with the help of the Bhagavad Gita as it is. That is the Sangha, and I'm your servant, Radha Charandas.